Ako po ay si Celi Abdul, nakatira sa Barangay Tribuca, Los Maguindanao del Norte. Ako po ay isa pong IT group. Mahirap po ang buhay namin dito noon, sir. Dito kami nakatira, sa baba. Alam mo yung bahay namin, sir? Puro nyug ang gamit, ma'am. Napakahirap po ang buhay namin ko, kaya't isa pong magsasaka yung asawa ko. Wala din po kaming hayop. Humihiram lang po kami ng hayop sa tuwing naka-farm po siya. Kumakain kami, sir, na minsan twice a day lang. And then, minsan, sir, doon kami kumakain. Minsan, saging lang po sa umaga. Tapos, minsan lang po kami makakain ng isda kasi ang layo-layo po ng poblasyon ng Dalican. Doon po kami namamalengke. Alam mo, sir, hike lang. Wala pong sasakyan, walang motor. Yung iba, pag magdi-deliver ng mga produkto is yung kariton. Ang napakahirap, sir, pag may dala na. Minsan 5 kilo na bigas ang ilagay ko dito, lalakad lang. Minsan maka-harvest kami ng asawa ko, ang hirap din. Hirap din kaya wala kami mga aparato, hindi gaya ngayon. Walang mga selleran, corn seller. Ganito lang, sir. Tapos minsan binabayo namin ng asawa ko yung mga mais. Sir, ang pinakamahirap yung una-una talaga sir, maubusan kami ng pagkain. Napakalawak po ng mga namin, yung mga pangarap po namin para sa amin na grupo. Nangangarap po kami na sa bandang huli, tayo ay makaauna rin sa hirap. Ang hindi ko po, sir, makakalimutan ng pumasok po ang BCTP sa aming grupo na IT. Doon po kami natututo papaano kami gagawa at magtutulungan. And then, sir, malaki po talagang naitulong ng BCTP sa amin, sir, dahil bukod doon sa mga seeds na binigay sa amin, meron pa silang tulong sa amin na papalalaguin namin na rice, sir. Si Norhata Orencia, 25 years old po. Ang organization po namin is sa Women and Youth Association. Nung elementary po ko, mahirap din po kasi farmer lang din po yung mga magulang ko. Nung nag-aaral po ako, gusto ko pong maging teacher po. Mahirap po yung buhay kasi kung kahit ay konti lang na mga pinagkikitaan po ng asawa ko, tapos kailangan ko pagkakasyahin po sa pang-araw-araw sa pag-aaral po ng mga anak ko at yung kapatid niya po. Nag-iisip din po ako na sabi ko mangigibang bansa po para po makatulong din po sa amin. Anong po yung dati po nung dumating sila ba ng July po 2023, tinanong niya kami kung gusto ba namin na magkaroon kami ng hanap buhay po. Kasi nakikita niya rin po na nahirapan kami. Tapos tinanong niya po kami kung ano yung mga trabaho namin. Sinabi rin po namin na lahat ng kababaihan nasa bahay lang din po. Yun po, tinanong kami kung may opportunity ba daw na papasok sa amin. Gusto ba namin daw yun na para po may pangkabuhayan kami. Kaya yun po, nagsimula na po doon yung pag naggrupo-grupo po kami mga kababaihan. Nung dumating po yung BCTP at saka CFSI po, tinuruan po kami ng mga tamang plano po sa buhay namin at saka nung na makakatulong po sa amin sa araw-araw naming buhay. Tapos ito po yung tinuruan din po kami kung paano gumawa ng bread po. Nung natutunan po na mag-bake po ng tinapay, parang magaan po sa pakiramdam at saka sobrang saya po kasi dati po wala po kaming experience or hindi namin alam kung paano gawin tong tinapay na to, paano imasa.
mahalaga po yung mayroong organisasyon sa isang lugar po kasi doon po nakikita yung pagpursige ng kahit sa sino bawat membro po. Dalawa yung naging role ng CFSI. One is as a trust fund recipient. Second is as providing technical assistance to Bangsamoro Development Agency or BDA. Ang malaking challenge dito ay yung ikaw yung parang yung expectations ng communities natin kasi it's part of the peace process at ang Bangsamoro Camps Transformation Project ay bahagi siya ng under siya ng Bangsamoro Normalization Trust Fund at ito yung pinakaunang napondohan na project. Kaya parang ang bigat dalhin sa una pero dahil doon sa magandang samahan, collaborations ng mga stakeholders na manage natin na i-survive siya at na-accomplish, na-deliver lahat ng committed na deliverables. Ang ganda kasi kitang-kita mo yung saya sa mukha ng mga communities natin. Ma-feel mo rin yung satisfaction at yun yung pinakamahalaga na sila mismo ang nagsasabi na they like the project, they are satisfied at naka-response doon sa needs nila. Under the Bangsamoro Normalization Trust Fund, first project niya na napondohan ay ang Bangsamoro Camps Transformation Project. Ito na yan, yung si World Bank kasi yung fund manager ng BNTF, the Bangsamoro Normalization Trust Fund. So dahil siya talaga yung fund administrator, pero yung funding coming from different states, different partner donor. So nung napondohan nila yung BCTP under the BNTF, in-implement siya ng CFSI at saka BDA. So si CFSI yung nag-serve as trust fund recipient, binaba kasi ang implementing partner ng CFSI sa baba ay ang Bangsamoro Development Agency. So pero ang accountability ng project implementation ay si CFSI, accountable siya kay World Bank as trust fund recipient si CFSI and siya yung lead implementing partner ng World Bank. So ganun yung levels ng implementation niya as agreed arrangement between the GPH at MILF. Hindi siya decision lang ng CFSI, BDA at World Bank, kundi yun yung implementing arrangement na sinuggest ng Government of the Philippines at saka Moro Islamic Liberation Front. Nakasulat yan, nasa dokumento yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Jamila Umar, ang president po ng Bagayan Salimbago Kumasa Association. So, ito pong lugar po namin na boutique is isa po itong battleground. Meron na pong gera na nangyari dito between the ISIS and the military groups. Naalala ko, Ramadan yun. Habang natutulog kami pagkatapos ng iftar, so biglang narinig na lang namin na yung mga bomba na nagsisiputukan na. So agad-agad, hindi na namin alam kung ano yung bibit-bitin namin dahil sa natataranta na yung bawat isa. So dahil doon, kung ano lang yung mabitbit namin, yun lang yung nailikas namin sa mga panahon na yun. Nananalig po kami sa Diyos na since wala po kaming kinalaman, hindi po kami damay, ay sana po hindi kami madamay. Ngayon, nagpapasalamat na po kami sa Diyos kasi wala na pong mga gera na nangyayari dito sa amin po.
noon, walang pumapasok na kahit anong organization po dito sa nung bata po, pangarap ko talaga na maging isang teacher, guro po. Kasi po, itong lugar po namin is karamihan po talaga mga walang pinag-aralan po yung mga tao dito kasi nga po, naging battleground po ito. So, yung mga bata hindi nakapag-aral, then lumaki po sila na mga walang alam, no read po ika nga nila. So, yun yung pangarap ko na maging teacher para po makapagturo po dito. Maiuwi ko dito yung mga natutunan ko at maituro po sa mga bata dito. Ngayon, nakatapos na po ako ng General Education po yung course ko po. Yung pangarap ko po sa aming community is mas umunlad na po, mas magkaroon na po ng kaalaman yung mga tao rito. Ako na mabago yung pamumuhay po, yung mga kabataan po dito sa amin po, na mas makalearn pa sila po. Ako si Kusen Rasamala Jamaudin, 49 years old. Kasalukuyan sekretary ng cooperative. Hindi man Sander ARC Marketing Cooperative. Mahirap kasi dati, biktima kami ng giyera, yung pagkaroon ng MILF at saka gobyerno ng complex. Kasi nandiyan yung ilang taon o buwan, nagbabakwit kami sa Marawi. Pagkatapos, balik na naman dito ang naano namin yung mga pananim namin. Kasi noong araw, wala nang makain eh. Kaya nga, yung tatay ko, mayroon siyang bigas na sa kunti lang pa nga mga 2 kilo lang siguro yon. Sabi niya, anak, puntahan mo yung bigas dun sa gilingan. Pagdating ko, tiningnan ko yung lalagyan niya. Ang problema doon, inamag na. Araw ng pag-aani, mahirap kasi hindi kami makapunta rito dahil sa gulo. Nagsasacrifice po kami para puntahan dito. Minsan, parang nagbubuwis buhay kami para lang maani yung mga pananim namin. Nung bata pa kami, kaya nga halos lahat po kami mga farmers, hindi kami nakapag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay dito, bakit po kami malaki po ang pinagkaiba. Dahil nung MILF pa po kami, sa Pumbat pa po kami, hindi kami makakapunta o hindi kami makakapunta sa mga ibang lugar dahil huhuling kami ng mga kalaban, mga sundalo. Kaya sa ngayon, kahit na kami pumunta, okay, kasi wala na yung gulo. Kaya nagpapasalamat kami sa gobyerno na nawala na yung kaguluhan dito sa aming lugar. Buti nga, nandito dumating ang BCTP at saka yung lahat ng tumulong sa amin, medyo na luwag-luwagan na ho yung pamumuhay namin. Ang talagang pangarap ko noon na sana mawala yung kaguluhan dito sa lugar namin. Kasi kahit na anong plano mo sa buhay, kung nagkakagulo ang bayan mo, hindi mo magagawa. Ang mga pagbabaho ko, tulad nung hindi na kami nagpapakwet at saka maraming tulong na naitulong sa amin. Kagaya nito, itong mga galing sa BDA na mga project at saka kahit anong gawin namin dito sa lugar namin, malaya kami na nagagawa namin lahat ng gusto namin gawin. Malaking tulong talaga ang BCTP sa pagtulong nila sa amin dahil yung parang na-organize yung namin kasi hindi tulad ng araw na yung cooperative namin parang walang direksyon eh. Nung tinulungan kami ng BCTP, parang nagkaroon ng direksyon kung paano namin palalaguhin yung lahat ng ekonomiya. Ang Bangsamoro Development Agency to run this Bangsamoro Camp Transformation Project, pinaka-main role namin po sa agency is
camp level implementing agency. So it means we, the agency who implement in the camp. Throughout the implementation of the project, one of the major challenges that we face during the implementation is the natural calamity. In terms of the social, we have a very little challenge in terms of bringing to make this project to understand by the different stakeholders. But due to the continuous effort, we able to manage those challenges. Paano natin napili yung project, yung community? Unang-una, kasi ang Bangsamoro Camp Transformation Project, BCTP, is suporta doon sa usaping transformation ng 6 major camps of the MILF, kung saan itong camps na ito, this 6 camp, mayroon silang camp transformation plan, at the same time mayroon silang camp investment plan. And under those 6 camp, mayroong 36 priority barangay that yun yung first na any actions or any intervention from the camp transformation, yun dapat ang unahin as gawing model muna bago siya mag-expand. Pangalawa, yung priority based on the need assessment, we prioritize kung sino ang barangay ang pinaka-nangangailangan. At pangatlo, nung na-identify na natin yung barangay, nagkaroon naman tayo ng another round of assessment, ano namang klaseng intervention. From the very beginning po ng project, we maintain yung neutrality at saka yung coordination para sa iba't ibang klase ng stakeholder po sa camps. Si Rayhana Nasip, nakatira sa Barangay Mamaanan, Baloy, Lanao del Norte. Ang position ko dito sa association namin is one of the board of directors of Mamaanan Women's and Lightness Association. Well, actually, sa Cagayan de Oro ako nakapagtapos from my elementary to college. Then, after ng pagtatapos ko is umuwi na kami dito sa probinsya. Kasi siguro ika Manila, kahit saan ka papampadpad na lugar, hahanapin mo pa rin talaga kung saan ka nakatira. Kung ano yung hometown mo talaga. Parang babalikan mo pa rin talaga yun. Ang hindi ko talaga malilimutan is yung 2000 kay ERAP ata yun that time. All out war yun sa panahon ni ERAP. So yun, hindi ko makalimutan yun kasi that time binumbahan yung place namin doon sa Bumbaran na hindi dapat kami yung bubombahan kasi yung katabi namin na barangay is sila dapat yung bubombahan kasi. So as bata pa ako, kitang-kita ko talaga yung mga eroplano na sa tabi namin, binubombahan yung mga bahay. So nung pagbalik namin dito is wala pa talagang walang maraming kabahayan. Dumanas itong lugar na to sa kung trauma. Malaking yung every time na may gera, nagsisialisan sila. Siguro, nung nagstay ako dito, hindi ko talaga expect na mag-stay ako. Nakita ko kasi is, number 1 is kulang sa kabuhayan. Yung mga tao dito is napagpupunan lang nila is yung mga sakahan, nagtatanim ng mais, nagtatanim ng palay, ganon, or yung coconut. Yun. Pero yung sa isip ko, paano ka makakatulong sa kanila? Kasi yung nung wala pa to, hindi namin to in-expect. Parang never in our imagination na magkakaroon ng ganito. So, ito, parang matatawag talaga namin to na blessing. Blessing in disguise, ika nga nila pag sinabi nila. Kasi nung nakarating ito, unexpected. Sabi ko nga, parang it's beyond our imagination. Parang never namin in-expect na magkakaroon ng ganito. Pero alhamdulillah, nagkaroon ng ganito. Ang laki ng naitulong niya. Kasi, di ba, sabi ko kanina is kulang sa pangkabuhayan. So, na nagkaroon ng ganito, bawat isa sa amin is nagkaroon ng opportunity. Pero ang pinaka hindi namin malilimutan na malaki talaga yung natutunan namin is number 1, yung food processing. Kasi doon kami natuto na magluto ng iba't ibang
pagluluto ng mga product namin. Lahat yun bigay ng training ng BDA sa amin. Is malaking tulong yun kasi doon din namin nalaman, natutunan kung paano namin ma-improve yung association namin. Ang pinaka nagbago sa amin ngayon is nagkaroon na kami ng sariling mga kita. Kung wala itong project ng BCTP, kung hindi dumating yung BDA sa amin, masasabi ko na yung situation nung dumating ako dito before, siguro mag-stay pa rin yun. Kasi wala talagang pagkukunan eh. Ang inaasahan lang talaga ng mga residente dito, ng mga community, is yung mga kabuhayan sa mga lupa nila, kung ano lang yung maitatanim nila. Pero ang greatest lesson ko is, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi tulad nga ng sabi ko in my own, sa personal ko, parang sabi ko, never ko in-expect yung baga nung dumating ako dito. Nag-iisip ako kung paano ako makakatulong sa community, na kahit may natapos ako, ano yung may aambag ko sa kanila, na kahit konti is makatulong. Yes, masasabi ko na nag-success yung community namin. Why? Kasi bawat isa, as I said, bawat isa sa amin may kanya-kanya ng kabuhayan. Na dumating man sa punto na iiwan na kami ng BDA, ito na lang yung matitira sa amin, itong binigay nila. Is gusto kong ma-assure na mag-maintain ito, na maging alaala namin sa BDA, na kahit wala na sila, naiwan nila sa amin yung mga tinuro nila. Yeah. Parang ayaw ko kasing sabihin mag-e-end yung project nila. Kasi ang laki na naitulong nila sa amin. Ako po si Kumidi Aratan, bookkeeper po sa kasalukuyan cooperative ng Dungguan Kadingilan Cooperative, Barangay Dungguan, Dato Montawal, Maguindanao. Dito na po ako lumaki, sir. Dito na rin po ako pinanganak, sir. Mahirap lang po ang pamilya ko, mga magulang ko. Nabubuhay po sila sa pagsasaka. Ang kinabubuhay ng magsasaka, bihira lang makahawak ng pera noon. Kami naman, kung nung nag-aaral kami, halos wala kaming baon kung pumapasok kami sa school. Mabibilang lang yung mga damit namin. So kahit bag, wala, sir. Pumapasok kami ng hindi kami kumakain. Walang baon. Mahirap, sir, kasi hindi namin alam kung sa tanghali magkakain kami. Kasi talagang mahirap lang talaga kami noon. Hihira lang kami magkabili ng magagarang damit. Gusto ko sana makapagtapos ako noong pag-aaral. Kahit guro man lang, hindi ko po naipaglaban kasi yun nga, sa liit ng pamumuhay namin. So, hindi ko man natapos sa mga kapatid ko. Sa mga kapatid ko na lang po inilaanan. O di kaya sa mga anak ko na lang. Sakaling magprosige sila sa pag-aaral para marating nila yung mga pangarap na hindi ko narating. Hindi ko po makakalimutan na natanggap namin mating po yung project ng BCTP. Kabilang po yung mga itong solar dryer po natin dyan at saka yung building, socio-infrastructure building po natin. Natuto kaming magkaroon ng mga skills training, magkaroon po kami ng kaalaman para magpagtatakbo ng negosyo. Malaking tulong po yung pagbigay ng proyekto ng BCTP kasi yung manual na pagsasaka namin noon nagkaroon na po ng makinarya. At saka kung sakaling may ma-harvest man kami ng mga produkto, mayroon na po kaming area na pagbibilaran, mayroon na po kaming area na pagbintahan. Gumanda po ang pamumuhay ng mga tao dito pagdating ng barn at saka BCTP. Kasi wala nang gulo, maganda na yung pamumuhay nila, nakapag-aaral na ng maayos. Kung wala po si BCTP po, hindi po dumating sa aming bayan, wala po kaming project, wala rin po kami mga makinarya na gamitin sa pagsasaka, wala rin po kaming panghakot, wala rin po yung dryer natin.
bank was given the honor to host or manage the Bangsamoro Normalization Trust Fund by the government of the Philippines and the More Islamic Liberation Front. Thus, it was given the mandate to provide support to conflict-affected areas in the region, especially within the 6 acknowledged camps of the More Islamic Liberation Front. And so, one of the support that was extended was, is this Bangsamoro Camps Transformation Project. Based from the reports and also the validations made by the bank and also its implementing partner CFSI and BDA, I would say that the BCTP project has been successful in terms of achieving its intended outcomes and also the results and its expected targets of the project. We can see that all the community facilities and also other interventions on socioeconomic interventions provided were provided by the project. We also note the strong support from the local government units, especially the barangays, and also the active participation of the beneficiaries themselves. And so there are already stories that we can validate and acknowledge that indeed the project has provided transformational aspects in terms of household incomes and also social cohesion and empowerment of the local communities. I would say that there are 3 challenges in the BCTP project that we've encountered or faced. Number 1 is the very short timeline of implementation, which was, first it was a year and a half, and then we've extended it to 2 years. And that also led to some limitations in terms of the social preparation at the community level, which is very important. The second one would be in terms of the limited resources that we have. Despite that we've provided so much for the communities that we have served, there are still unmet gaps. What's next for the BCTP? I think, well, I'm hopeful that the community organizations that we have provided support with will be able to continue operating as well as even expanding their services, as well as the different, also cater to other sectors within their respective communities.